Pero ang sasabihin ko ay talaga pong mahalaga. Your Honor, gusto po namin tawagin ang Uncle ni Colon, si Mr. Dennis Kaya, bilang isa pang saksi. Your Honor, hindi po siya kasama sa listahan ng mga saksi. Bakit wala siya sa listahan ng saksi? Alam mo naman ang proseso sa pagtawag ng witness. Tama po, Your Honor. Ang totoo, si Dennis Kaya ay Uncle rin ni Colon at kilala niya po ang magkabilang panig. Makabubuti po sa petisyon na marinig natin ang kanyang sasabihin. Dennis, alam mo, natutuwa akong dumating ka. Tamang-tama lang ang dating mo. Oo nga, mabuti na lang dumating ka. Ngayong araw na ito, sasabihin na ng judge sa pumirma siya. Nabuhayan ka. Nagkaroon kami ng bagong pag-asa. Sabihin mo na lahat na mabuti, ha, Dennis? Gusto namin manatili siya sa piling na maalaman na lang siya. Mas na rin sila. Tingnan. Sa tingin mo, sasabihin niya ano? Malamang na ang dati. Siguro, hindi pa siya sigurado. Boss, halika po. Lapit na tumanda. Gusto kong gawin ko ng tama. Dennis, sana huwag mong sirain ang lahat. Nararapat lang na ibalik sa piling ito si Kulong. Yan kaya ang tama. Dennis, isa lang naman ang pakiusap eh. Isipin mo mabuting magiging kinabukasan ni Kulong. Huwag na yung tungkol sa amin. Yun ba ang ginawa mo? Nagpakasal ka kay Jerry para sa magandang kinabukasan ni Kulong. Oo. Bakit siya nag-uusap? Ano bang mahalin ko? Sana hindi mo sundan sa Dennis na sa akin. Hindi siguro. Hindi niya gagawin. May balita na ba? Kumusta na sila? Wala pang balita. Nag-break daw ulit sa hearing ng korte. Paano nag-break? Hindi naman isang boxing match ang pagdinig, di ba? Nagkaroon lang ng break sa pagdinig sa kasong inihain na Jerry at Nikki at sina Demi naman ang kumukontra sa petisyong inihain nila. Hintayin na lang natin ang pasya ng judge sa petisyon. Ay, ganun ang hama naman. Tama, Dennis Kaya. Magbibigay na ako ng desisyon para mabigyan ng mas maayos na kinabukasan ng batang si Kulon. Ano bang gusto mong sabihin? Your Honor, kilala ko po ang magkabilang panig. Ang kapatid kong si Demi at ang asawa niyang si Arman, matagal na po silang kasal. At tulad ng ibang mag-asawa, sila ay meron ding mga naging pagtatalo. Pero dahil kay Kulon, nagsikap silang maging mabuting magulang. Kung ganon, sinasabi mo bang sina Jerry at Nicky ay hindi magiging mabuting magulang kay Kulon? Meron ka bang nalalaman na hindi pa naipapaalam sa hukumang ito?
na pong itanggi ang pagmamahal ni Kulot kay Nikki. At si Nikki, gagawin niya ang lahat para maging pangalawang ina kay Kulot. Sa tingin ko yun po ang tama. Ang lugar ni Kulot ay sa piling ni Nikki. Makakaupo ka na. Ibibigay ko na ang desisyon. Sa petisyong, inihain ni Jerry Castan upang maibalik sa kanya ang custody ni Kulot. Nagpa siyang hukumang ito pabor kay Mr. Nasaan na kaya si Dennis? Bukas sinadya niyang umalis din agad. Uncle, isasama niyo na po ba ako pauwi sa bahay niyo? Oo, huwag ka na ngayon uuwi. Talaga po ba? Nikki, sasama ka rin ba sa amin doon? Oo, kasama niyo na ako. Mula ngayon, palagi na tayong magkakasama. At ayoko rin malayo sa inyo. Big Boss! Ingatan mo lagi ang sarili. Mag-aral ka ng mabuti. Hanggang sa muli. Hindi ka Magkikita pa tayo. Sige po. Bakit ba kailangan magkasama tayo rito? Ano yan? Narinig mo naman. Bakit kailangan magkasama tayo rito? Hanggat kasama natin dito si Kulot, oo. Dapat na matulog tayo magkasama. Bakit? Mahirap bang magsinungaling sa kanya? Hindi ba nagising siya nung isang gabi at pumunta rito? Anong sasabihin natin sa kanya pag naulit yun? Na nag-away tayo at kailangan maghiwalay ng kwarto. Problema nga yan. Pero, mukhang magtatalo lang tayong dalawa. Mabuti pang matulog na lang ako. Good night. Pero dahil natutulog tayo sa isang kwarto, dapat magdagdag tayo ng rules, hindi ba? Hindi ba marami na tayong rules na pinatutupad? Gusto mo pa ba talagang dagdagan ng mga yon? Tulad halimbawa ng ayoko nakakalat ang mga gamit mo sa kwarto. Masyado ka kasing burara. Teka, ni minsan hindi ko maalalang naging burara ako ah. Pero nung isang araw, naiwan mo ang pasang tuwalya sa ibabaw nitong kama. Pero hindi ko yun iniwan, nakalimutan ko lang. Eh yung nakakalat na medyas. Nalaglag lang yun sa basket, no? Di bale. Basta malinaw na sa atin yan. Sige, pero may gusto lang ako idagdag, total inumpisahan mo na rin lang. Ano yun? Pwede bang pakipatay mo na yung ilaw? Hindi ako makatulog na may ilaw eh. Susunod ka sa rules? Oo naman. Susunod ako sa usapan. Good night na. Pwede po magtanong? May kilala po ba kayong Mehmet? Si Mehmet, yung pinsan ni Raul. Po, siya nga. Pag ganito oras, wala siya sa bahay. Subukan niyo sa kabilang kanto. May tinatambayan siya roon. Anong sabi? Ibig niya sabihin baka naglalaro ng chess o kaya basketball. Sige. Salamat po.
araw. Ano yung kinaganda ng araw kapag ganito minamalas ako? Pwede ba kayo? Sige, magsaya muna kayo. Si Mehmet na magbabayad. Ikaw na, pare. Kung ako sa'yo, ilagay mo na yung konservon para una. Mehmet, may mga itatanong lang sana kami sa'yo. Sige, sir. Ano ba ang gusto ninyong malaman? Raul, may kilala ka bang Raul? Balita ko magpinsan kayo. Pare, bigyan mo kami ng tsaa. Kunti lang asukan. Ikaw, partner, gusto mo? Huwag na, okay na ako. Mehmet, tapusin mo na yan para makapag-usap tayo. Tama kayo. Namag-anak ko sa Raul. Magpinsa kami pero malayo na. Sir, paano nyo ba nalaman na narito ako? Halos lahat yata ng tao rito sa inyo kilala ka. At ang sabi ng matanda, nakataway ka. Ano? Kirby, nandadaya ka na naman ba? Hindi ako. Huwag ka magpinta. Walang hiya ka talaga. Noon pa man, mandaraya ka na. Teka na. Bakit minumura mo ako? Ano ba gusto mo, Wala ha? ka sa akin. Aka na. Bakit sino ka ba? Pulisan ako! Tatakas siya! Hoy! Pulis! Saan ka pupunta, pare? Sa tingin mo matatakasan ka. Bakit ka ba tumatakbo? Akala ko kasi kanina mga pulis kayong dalawa. Minsan na lang kami kumagkita ni Raul. At wala akong kinalaman sa ginawa niya. Wala na siyang ibang kamag-anak. Ako na lang. Ang pinsan niya. Minsan inaabutan niya ako ng pera pag pumupunta siya sa bahay. Wala ka bang alam sa trabaho niya? Alam ko, mekaniko siya ng kotse sa isang talya. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Kaya nung namatay siya, doon ko lang nalaman na gumagawa siya ng hindi maganda. Gaya ng pagsabotahe ng kotse. Nung nalaman ko, nagalit ako noon. Minsan kasi, doon pa siya natutulog sa bahay ko. Baka pati ako idamay rin ng mga pulis. Wala ka talagang alam sa mga iligal na gawain ni Raul o kung sino ang madalas niyang nakakasama. Wala akong alam sa mga kalokohan niya. Maniwala kayo. Minsan inaabutan niya ako ng pera. Pero hanggang dun lang. Siguro dahil naaawa siya sa kalagayan ko. Hindi ko alam. Kung may masagap kang impormasyon na makakatulong sa amin at takot kang lumapit sa mga pulis, tumawag ka. Dahil mahalaga to para sa amin. Pag natulungan mo kami, babayaran ko. Tuloy po kayo. Maraming Sige salamat. po, pumasok kayo. Maupo muna kayo. Babalik ako agad. Salamat. Maraming salamat ulit. Aba, mukhang magandang pandekorasyon ito para sa event. Oo nga, maganda nga yan. Pero nalilito ako. Yung event nila,
gagawin dun sa restaurant, pero yung restaurant maganda na. Bakit lalagyan pa ng dekorasyon? Ano ka ba naman, Terry? Siyempre, malaki at engranding event na yon, kaya kailangan kakaibang dating. Sa bagay. Pwede kaya yung kahoy na yun? Ang galing mo, Terry. Pwede nating sulatan ng mga kahoy at gawing mga souvenirs. Yung kahoy? Oo. Talaga? Siguro kung hindi kami nagkahiwalay ni Edwin, kasama ko siya namimili ng gamit pang kasal. Siya pa rin ang iniisip ko. Pero Faith, wala rito si Sir Edwin at ako ang kasama mo ngayon. Hindi ba tayo naghahanap ng gamit pang kasal? Marami namang magagandang gamit, hindi ba? Malay mo, may makita kang one of a kind, hindi ba? Alam mo, Terry, dapat minsan pumunta kay rito ni Manami. Sigurado ako na magugustuhan niya ang lugar na ito. Teka, sandali lang. Bakit parang palagi mo lang sinisingit si Manami sa usapan? Kapag magkasama tayo, si Manami lagi ang binabanggit mo. Parang kanta, Manami, Manami, Manami. Puro ka Manami. Mag-best friends ba kayo ngayon? Oo, tama ka. Nagkakasundo kaming dalawa. Mabait siya, hindi siya plastic. Wala siyang arte sa katawan. Totoo siya at masayang kasama kahit saan. Nagtataka nga ako kung bakit hanggang ngayon single pa siya eh. Napakabait niya at maganda naman. Siguro, ganun talaga. Pero alam mo ba? Maraming mabubuting tao dyan na single pa. Hindi mo lang napapansin. Oo. Gaya na lang ni Edwin. Ay, Terry. Alam mo ang lungkot-lungkot ko. Kahapon sa apartment, nag-iisa lang ako. Pag may nangyari sa akin, walang makakaalam. Paano pag pinasok ako sa bahay? Ay, Faith. Huwag mong isipin yan. Kung narito ang lola mo, pipingutin ka niya. Walang mangyayaring masama sa'yo. Pumasok lang yun sa isip ko. Kasi may magnanakaw dun sa lugar namin. Seryoso? Oo nga. Hindi ako makatulog. Natatakot, kinakabahan. Kahit anong gawin ko, hindi talaga ako mapakali. Dapat tinawagan mo sana ako. Pupuntahan kita agad. Babantayin kita buong gabi. Bubugbugin ko yung magnanakaw. O protektahan kita. Hi, Terry. Talagang napakabait mong kaibigan at maaasahan. Salamat. Ay, si Mrs. Nessie ng foundation ko na siya. Sabihin mo, may nakita tayong kahoy. Hello, Mrs. Nessie. Huh? Huh? Ano yun? Mehmet, napakasimple lang. Tinatanong kita kung kilala mo si Raul. Ano ba naman to? Kung sino-sino na naghahanap kay Raul ngayon. Makinig ka. Hindi ako kung sino lang. Ako ang asawa ni Arman Onder. Kilala mo ba ang asawa ko? Hindi ko pa siya nakikita, pero kilala ko siya. Madalas kasi siyang banggitin ni Raul. Kung ganon, alam mong nagtatrabaho si Raul sa amin bilang driver? Oo, alam ko. Huwag ka mag-alala, ma'am. Dahil wala akong sinabi sa dalawang yon. Si Raul, malaking iniwan niya pera sa akin. At matagal din akong hindi magugutom. Wala silang makukuha sa akin. Si Jerry, nagtatanong siya tungkol doon sa kotseng na aksidente. Sigurado ka ba na wala kang sinabi kahit ano sa kanila? Mukha ba akong hindi nag-iisip? Bakit, ma'am? Anong mapapala ako kapag sinabi ko sa kanila? Na ang kotse, sinubutahin ni Raul dahil ito ang inutos sa kanya ng asawa. Kaya nga na-aksidente sila at namatay. Lumayan man ako ng mga pulis, hindi ko pa rin matatakasan ang asawa mo. Eto, kunin mo. At wala kang sasabihin tungkol sa usapan ito.
relax. Take it easy, take it slow. Slacken off and just say whoa. Am I happy? Just a touch. Sitting back, happy jet, time to relax. Going somewhere, don't care where. 'Cause he's happy to stay till the journey's end. Just as long as I don't do just the darndest thing at all. So he's telling you, goodbye trouble, goodbye pain. Goodbye stress and goodbye strain. It don't seem to cost a thing. Sitting back, happy Jack, taking my time. One more go, that'll show I'm out of rhyme. So sit back, Jack, it's time to relax. Magandang gabi po, Ma'am Demi. Okay lang po ba kayo, Ma'am? Narito ba si Arman? Umalis po siya kani-kanina lang. May kailangan po ba kayo? Wala. Sige na, iwan mo na ako. Sige po, Ma'am Benny. Wala ang kotse, sinabutahin ni Raul dahil ito ang iniutos sa kanya ng asawa mo. Kaya nga sila na-aksidente at namatay. Paano mo nagawa to, Arman? Bakit? Ate, Dennis? Kumusta ka na? ate, okay ka lang? Ate, galit ka ba sa akin?
pumunta ka sa korte nung mismong araw na yon. Alam mo, sa totoo lang, Dennis, akala ko okay na mapupunta sa amin si Kulot, na makakasama namin si Kulot. Akala ko pagkatapos mo magsalita, siguradong ibibigay siya ng judge sa amin. Kaya lang nadismaya ako ng gusto. Nung marinig ko mga sinabi mo, naturingan ka pa namang kapatid ni Demi. Pero anong ginawa mo? Kumampi ka sa kalaban natin. Ano sa tingin mo ang mararamdaman namin? Tingin ko tuloy parang hindi ka na namin kapatid ni Demi. Una sa lahat, Arman, hindi kita kapatid o kadugo. Asawa ka lang ng kapatid ko. Pangalawa, yung tinatawag mong kalaban, isang tao nagmamalasakit kay Kulot at uncle niya. Alam ko, naiintindihan ko. Sa totoo lang, isang bagay lang naman ang mahalaga sa akin sa kasong ito at sa mga nangyayari. Ang kaligayahan ni Kulot. Kaya alam ko kung anong desisyon ko. At ginawa ko yun hindi para sa ibang tao. Ano pa bang masasabi mo? Kung yan ang desisyon mo, ikaw ang bahala. Naalis na ako. Ingatan mo ang sarili mo. Oo, ikaw din, Dennis. Mauna na ako. Salamat, Dennis. Sabihin, anong pinag-usapan niyo? Wala. Yung panahon ngayon. Ang galing mo rin talaga, Demi, ano? Bilib din naman talaga ako sa'yo. Napakahusay mo. Natalo tayo sa kaso. Natanggal tayo sa kumpanya na wala pa sa atin si Kulot. Tapos ano? Nagkwentuhan lang kayo ni Dennis tungkol sa panahon? Ang galing mo. Arman, meron lang akong kailangan gawin sa itaas. Excuse me. Mahal ko. Sandali lang. Ano ba ang problema? May nangyari ba? Sandali lang, hindi ba tayo pwedeng umutang ulit, Nikki? Hindi pwede, Faith. Hindi pwede yung ganun. Mali yung ipambabayad mo sa utang, iuutangin din. Pasensya na kayo kung sasabat ako sa usapan. Pero may tatanong ako dahil hindi ko maintindihan. Hindi ba shareholder din si Sir Jeric dito? Hindi ba natin pwedeng sabihin sa kanya to? Hindi. Hindi pwede, Terry. Huwag na huwag mo mababanggit sa kanya tungkol dito, okay? Kung minsan kailangan tayo mismo ang umisip ng solusyon sa problema natin. At pagdating naman sa utang, problema ko yon, hindi ng restaurant. Naintindihan ko yun pero hindi naman ibang tao si Sir Jeric. At katunayan nga niyan, asawa mo siya, di ba? Sa tingin ko, malaki maitutulong niya sa'yo. Ang totoo niyan, nasabi ko na yan kay Nikki, kaya lang ayaw niya eh. Okay, sige, tama na yan. Hindi naman mahirap yung problema eh, kaya kaya nating solusyonan to ng tayo-tayo lang. Hindi naman natin nabuksan ang lugar na to ng dahil lang kay Jeric. Kaya natin to. Kung meron lang sanang isang tao na magbibigay sa atin ng isang tambak na ginto, ano? O kaya naman manalo tayo sa loto, ang bongga siguro no, no? Oo naman, Faith. Alam nyo, kung mangyayari nga yan, talagang napakaganda. Libre naman ang mangarap, no? Actually, meron naman talagang paraan. Kung meron ka naiisip, sige, sabihin mo lang. Kailangan natin ngayon ng mga suggestion. Meron kasi akong nakilalang tao nung time na nangangailangan ako ng pera. Pinahiram niya ako ng malaking halaga noon. Tapos binayaran ko sa kanya ng installment. Ay, grabe. Tingnan mo nga naman, meron pa rin pala talaga natitirang mabuting tao sa mundo. Yan ang maganda sa'yo, Faith. Magandang side lang ang nakikita mo. Pero sa tingin ko, hindi lang sa mabait ang taong yun, kaya niya nagawang magpautang ng malaking halaga kay Manami. Siyempre binayaran ko yung utang ko ng may interest. O, di ba? Ano, tawagan ko? Huwag na, Manami. Hindi natin kailangan. Siguro pag walang-wala na tayong choice. Sana huwag tayong mawala ng pag-asa. Meron pa naman tayong oras. Kung gagawin natin lahat, matatapos ang problemang to. Sang-ayon ako sa'yo, Nikki. Hindi tayo titigil hanggat hindi natatapos ito. Siya nga pala, Terry. Sa problemang to, wala talagang kaalam-alam si Jeric. At gusto sana naming manatiling wala siyang alam. Wala kayong problema sa akin. Hindi ko sasabihin sa kanya. Ang nangyari rito, may iwan sa table na to. Sarado ang bibig ko. Ako ang tao mapagkakatiwalaan. Alam namin.
Teka na, mag-ready na tayo. Aalis na tayo kapag nagising na ang mahal na hari. Okay po. Narito na ang mahal na hari. Uncle! Tapos na po kami kumain, Uncle. Wow, good job, bunti kong Leon. Magandang umaga, baby. Magandang umaga rin, baby. Tara, baka malate po tayo. Okay, sige, Okay, tayo sige. na. Suot mo na tong jacket mo. Isuot mo rin to, baby. Baka ginawin ka. Thank you, baby. Hi! Thank you, baby. O, teka muna sandali. Naiwan mo tong bag mo. Oo nga Ito yung po bag pala. mo at ito yung bag mo. Okay na. Teka na. Pwede bang pakidala sa akin dito yung susi? Ano ba to? Bakit ba nakalakap dito? Wala bang nakakarinig sa akin? Ano ba? Pwede bang buksan niyo yung pinto? Hindi nila bubuksan yan. Bubuksan nila. Buksan niyo yung pinto. Hindi nila bubuksan dahil inuutos ko. Sige na, umalis ka na. Anong ibig sabihin nito, Arman? Huwag mong sabihin. Ikukulong mo ako dito sa bahay? Ano ka ba naman, mahal ko? Bakit mo sinasabi yan? Hindi ko gagawin yun. Bitiwan mo ko. Kung ayaw mo masaktan, umayos ka. Hanggat hindi tayo nakakapag-isip at nakakapag-desisyon, gusto ko manatili ka rito sa bahay. Okay? Huwag mong painitin ang ulo ko. Sabayan mo ako mag-breakfast. Breakfast ang pinaka-importanting meal sa buong araw, hindi ba? Huwag mo akong hayaan mag-isa sa lamesa. Halika na. Umupo ka na rito. Masarap ang mga pagkain na kahain. Halika na, Debbie. Huwag mo akong paghintayin. Mahal ko, maupo ka na. Sinabi niya umupo ka na eh! Sige na, huwag ka na malungkot. Ipagpapalaman ko ng jam, mahal ko. Alam mo, organic to. Mula sa village, direct from the farm. Oo, nilagyan ko ng extra jam para lang sa babaeng pinakamamahal. Oh. Demi, kain na. Sige, akin na lang kung ayaw mo. Sayang. Darating pa lang ngayon si Mr. Sihan para sa interview. Na-hire mo na siya, di ba? Oo, pero syempre gusto ko pa rin may approval mo. Okay naman ang references niya, pati na ang experience. So, kasama na siya sa football team? Hindi ko alam. Alamin mo kay Coach Seno. Kung pumunta ka rito para sabihin umuwi na ako sa bahay, nagsasayang ka lang ng oras, kailangan muna humingi ng sorry sa akin ni Jerry. Gusto mo bang kumain o gusto mo ng tsaa? Hindi na, Asunta. Ikaw na lang ang kumain. Okay. Ano bang gusto mong mangyari? Kapag naiisip mo yung mga ginawa mo ng Asunta, nawiwirduhan ako sa inuugali mo ngayon. Siguro binura mo na sa utak mo lahat, no? Ganun ka kasi. Hindi naisip ko yun. Naalala ko lahat. Oo, nagkamali nga ako. Alam ko yun na tinanggap ko. Pumunta ako sa kanya at humingi ng tawad. Sana lang yun din ang ginawa niya. Ang paghingi mo ng tawad, hindi rin kayang burahin ang lahat ng binigay mong sugat. Oo nga, maling pagbintangan ka, tama ka ron. Pero sana isipin mo rin kung bakit ganun ang iniisip ng ibang tao sa'yo. Bakit ganun ka na lang nila kadaling husgahan? Pinipilit ka lang iwasan at pagkatiwalaan ng mga tao, Asunta. Hindi ganun kadaling maghilom yung mga sugat na binigay mo. Pero yung sugat mo mabilis na naghilom, hindi ba ate? Minahal mo nga kaagad siya eh. At ang bilis mo ring nagdesisyon na pakasalan siya. Ang dami mong sinasabi. Pagod na ako, Asunta.
Gusto ko nang matapos lahat to. Alam mo kung anong dapat natin gawin? Kumausap tayo ng mas matanda. Bakit hindi natin tawagan si Papa? Para siya na mag-ayos ng lahat. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya kapag nalaman niyang dito ka sa bahay ni Dennis tumutuloy. Teka, hindi mo lang ako makumbinse kaya naisip mong takutin ako. Paano naman kaya kapag nalaman niyang tinraidor na panganay niyang anak ang bunso niyang anak? Na mas nagtiwala ang ating sa isang lalaki at ngayon sinisisi niya kapatid niya. Ewan, ano nga ba mangyayari? Ano kaya ang sasabihin ni Papa kapag nalaman niya yung anak niyang bunso sinira ang buhay ng isang bata para lang sa pera? At sa halip na itama niyang nagawa niyang pagkakamali, kahit alam niyang delikado, nakipaglaro pa rin siya kina Demi at Arman. Wawa si Unta. Para yatang ang daming hindi alam ni Papa, no? Tinatakot mo lang ako, ate! Tinatakot? Tingin mo tinatakot lang kita? Hello, anak. Hello, Papa, kumusta? Ayos lang ako, anak. Ikaw? Okay lang din po. Okay, uwi na ako. Promise, uwi na ako. Nikki, meron ka bang gustong sabihin sa akin? Opo, Papa. Meron akong sasabihin sa inyo. Sige lang, anak. Makikinig ako. Natatandaan niyo yung pagkain niluluto ni Lola para sa atin? Kasi yung customer naming matanda na madalas kumain sa restaurant, sinamahan niya yung pagkain na yun ng wheat. Sinamahan niya ng wheat? O ngayon? Nakakatuwa yun, di ba, Pa? Oo, nakakatawa nga yun. Pero may ibang tao na ginagamitan din niya ng ibang ingredient. Ma'am Demi, Bakit? Umalis ka sa daraan. Gusto kong lumabas. pasensya na po ma'am, hindi pwede. Sinabi nang tumabi ka diyan. Pupunta ako sa gusto kong puntahan. Sorry po ma'am, pero yung pong utos sa amin ni Sir Arman. Hindi rin talaga kami makapaniwala, Mr. Ekren. Hindi naman kasi siya bayolenteng bata. Alam ko. Napansin ko naging agresibo siya mula nang mawala siya ng mga magulang. Sa pagkakatanda ko, ngayon lang siya nakagawa ng ganitong bagay. Baka naman kaya sila nagkasakitan dahil merong kompetisyon. Alam kong mali yun, pero at least may dahilan, di ba? Sweetheart, nag-away na raw sila bago mag-start ang match. Hindi mo narinig? Narinig ko naman ang sinabi niya kanina. Pero baka hindi mo kasi alam. Minsan, bago pa magsimula ang match, nagkakainitan na. Tuloy lang guys, tuloy nyo lang yan. Wala akong sinabi na tumigil kayo. Sige, ganyan nga, good job. Baka naman wala talagang kinalaman sa match yung away nila. Magkaiba yung sinasabi niyong dalawa. Pero hindi talaga natin alam kung anong totoong dahilan. Okay, didisiplinahin namin si Kulot sa ginawa niya. Huwag kayong mag-alala. Tama. Pero bago natin siya disiplinahin, kausapin muna natin siya ng masinsinan. Dapat alam niya yung pagkakamali niya. Oo, sige, kakausapin natin siya. Pero dapat lang din sa edad niya ang makaranas ng disiplina para hindi na niya ulitin ang pagkakamaling yun. Okay, tama ang sinabi mo. Kaya nga kailangan namin itong pag-usapan sa bahay. Ituloy nyo lang guys. Good job, sige. Pag-usahin nyo pa. Good job. Magaling. Alam ko namang gagawin nyo kung ano ang nararapat para sa bata. Gagawa namin to ng paraan para matuto siya sa nangyari. Huwag kayong mag-alala. Tama. Pagsasabihan namin siya na malaking pagkakamali itong ginawa niya para po hindi na niya ulitin ito. Huwag na nating aksayan ng oras ng teacher, mahal ko. Ay na. Mas mabuti pa nga yun. Pwede nyo nang isama si Kulot. Magandang araw po. Magandang araw. Kulot, halika na. Sige boys, start na. Dito na kayo. Go, galingan nyo. Galing. Yan. Good morning. Binabati kita ng good morning, mahal ko. Pambira, huwag ka naman ganyan. Tumigil ka na. Paano mo ba ako gustong umarte, Ate?
Yung hindi ko alam na ikaw ang pumatay sa kapatid ko? O yung parang hindi mo ko kinulong dito sa bahay? Sabihin mo kung paano ko aarte. Hindi pa ba sapat sa'yo ang pag-arting ginagawa ko ngayon? Umarte ka na hindi ka nasa lilim. Gusto kong umarte ka lang na maging patas ang pag-uus ka sa'yo. Hello? Oy, Dennis, halika. Samahan mo kami dito. Ate, ayos ka lang ba? Malco, okay ka lang? Honey, malaki ang naging epekto ng nangyari sa korte sa akin. Matinding dagok yun. Yun lang. Maliban doon, wala na. May magandang balita ako sa'yo. Ano yun? Tinatawagan kita kanina sa phone mo pero naka-off kaya personal na lang kitang pinuntahan. Makakabalik ka na sa Pusula. Talaga, Dennis. Oo, makakabalik ka na. Kinausap ko si Jeric. Yun din naman talaga ang matagal ng plano ni Demir. Isa sa katuparan lang natin. Sa'yo na ang 5% ng shares. Maraming salamat. Okay, aalis na ako. Sige, ingat ka. Dennis? Maraming salamat ulit. Walang anuman. Ingat ka. Ayos! Marco, sinasabi ko sa'yo, yun ang pinakamagandang balitang natanggap natin. Ibig sabihin, balik na ulit tayo sa laro. Kita mo na, tinanggal ka na ni Jeric, di ba? Pero may pagkakataong hindi inaasahan. Nakabalik ka na ulit. Bibigyan kita ng reward. Alam ko namang naiinip ka na rito sa bahay kaya ilalabas kita. Okay na ba yun? Kaya magbihis ka na. Kukunin ko lang ang code ko. Maghihintay ako sa gate, okay? Hihintayin kita. Alam mo, Kulot, nagulat kami. Nung marinig namin yung balita, ang sabi pa namin hindi magagawa ni Kulot ang ganung bagay, hindi ba? Kaya nga gusto rin naming marinig ang side mo. Pwede mo bang sabihin yung nangyari? Siya naman kasi ang naunang manakit. Nauna sa ano, Kulot? Palagi niya ako binabangga gamit ang balikat niya. Ginawa niya ulit kanina kaya sinuntok ko siya. Sinuntok mo siya? Bakit mo ginawa yun? Sabi ni Uncle Arman, pag may nakasal sa'yo, dapat bigyan mo siya ng leksyon para magtanda. Yung iba may pusong leon, yung iba naman puso ng isang duwag. Puso ng leon ang meron ako kaya ako siya ginantihan. Kulot? Kulot, honey, lahat tayo may dalawang kamay at dalawang kamao. Ano mangyayari kapag palagi yung gagamitin ng mga tao manuntok? Sa tingin mo maayos na ng problema? Kahit na, siya naman ang naunang manakit kaya dapat lang sa kanya yun. Kung nararapat sa kanya yun, dapat ka rin parusahan. 1 week na walang TV o computer. Bakit po? Sobrang parusa naman yata yun. Pero kung magbe-behave ka, baka bawiin ko yung parusa. Basta, dapat lang naman yun sa kanya. Sinaktan niya ako. Mabuti na lang nakuha na natin siya kay Arman. Oo nga.
Sana lang hindi pa huli ang lahat. Sa restaurant ka ba o sasama ka sa amin? Sa restaurant na lang muna. Nikki, sumama ka na lang sa amin. Huwag kang mag-alala. May aasikasuhin lang ako sa restaurant. Pagtapos ko na yon, uuwi rin ako kaagad. Babasahan kita mamayang gabi ng libro. O sige. Bakit nandito tayo, Arman? Hindi ko maintindihan. Halika, papaliwanag ko sa'yo. Dito tayo. Gusto ko lang turuan ang mahal kong asawa ng isang napakahalagang skill. Madalas ka mag-yoga, sumubok ng iba't ibang sport. Kaya naman kakaibang bagay ang gagawin natin. Nakikita mo ba ang hinanda kong target para sa'yo? Para tong isang tao. Gusto kong... irahin mo yun gamit ang baril na to. Man, alalahanin mo, mag-isa ka lang doon sa kumpanya ni Jericho. Kaya nga, ikaw ang magiging espiya ko sa kumpanya niya. Ikaw ang magbibigay sa akin ng mga impormasyon na magagamit natin sa inaharap. Kailangan mo maging handa at magsanay sa paggamit nitong baril. Arman, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong gumamit ng ganyan. Bakit at ano ba ang gusto mong palabasin? Dahil ikaw ang papatay kay Jerry Castan. Ano? Ututo ka. Joke lang naman yun, mahal ko. Siyempre, ayokong tumanak ang dugo. Masamang gamitin ang bagay nito. Gusto ko lang naman na makita na mahusay ka rin dito. Yung tamang paghawak, tamang posisyon, at tamang tira. Kaya mo yung gawin. Halika. Patamaan mo yung target. Dali. Madali lang yan. Alam kong kaya mong gawin. Gawin mo. Ayokong gawin, Arman. Hindi mo alam kung gaano ang kaba ko habang hinawakan ko ang baril na yan. Maayos ang pakiusap ko. Kaya hawakan mo na to, Nick. At tumira ka na. Sige na. Hindi ko na uulitin. Huwag mo na ulit bibitawan ng baril. Sige na, kaya mo yan. Game! Tira na. Dali. Sige na, naghihintay ako. Demi, ano ba? Huwag mo na pagbasta ng baril na yan. Iputok mo na yan. Sige na. Gawin mo. Sige na. Iputok mo na ang baril na yan. Talagang napakasarap na pagkain. Maraming salamat. Buti po nagustuhan nyo. Sir, may nabanggit ako nung tinawagan ko kayo. Manghiram sana kami ng pera. Alam mong hindi ako basta-basta nagtitiwala. Gusto ko mas makilala yung tao. Makuha niya rin ang tiwala ko bago ko pa ipagkatiwala ang pera. Oo, alam ko yun. Pero may tiwala ako kay Miss Nikki. Masarap ang mga luto niya. Maraming salamat. Ibig bang sabihin, mapapahiram nyo kami? Bakit naman hindi? Sabihin mo lang kung kailan mo kailangan. Hindi rin naman ganun kalaki ang gusto niyong hiramin. Papag-uusapan natin. Pero, dapat tuparin niyo ang kondisyon ko. Hindi niyo ipagsasabi ang tungkol dito. Meron din dapat tayong written contract. At ang pinakamahalaga, magbayad kayo sa tamang oras. Huwag po kayong mag-alala. Babalik sa inyo ang pera sa tamang oras. Okay. Manami, kailangan ko na umuwi. Sasamahan ko pa si Kulon.
Pwede mo nang iserve kay Mr. Seraph yung dessert niya. Okay. Ikinagagalak ko po kayo Ganun makilala. din ako. Hanggang sa muli. Bye. Sir, anong gusto niyo para sa dessert? Ikaw na ang bahala, Manami. Okay, babalik ako agad. Wala yata siyang balak matulog. 3 kwento na yung binasa ko, muntik pang akong makatulog. Ikaw ang nagtimpla? Maraming salamat. Medyo mainit pa. Teka, paano mo nalaman pababa na ako? Ramdam ko. Ramdam lang? Nung sinara mo yung pinto sa kwarto ni Kulot, saka ako pinaandar yung coffee maker. Ha, ngayon alam ko na. Maraming salamat. Nakaka-relax to. Mukha kang pagod. Baka yung trabaho mo at ang pag-aalaga mo kay Kulot ang pumapagod sa'yo. Ano ka ba? Hindi nakakapagod si Kulot. Sa katunayan, kabaliktaran pa nga. Nare-relax ako sa kanya. Ganon din ang nararamdaman ko. Maswerte kami ni Kulot dahil nandito ka. Mahal na mahal ko kasi si Kulot. Mukhang alam din niyang mahal ko siya. Magkasundo kaming dalawa eh. Alam ko. Ayan na naman yung tingin mo ah. Anong ibig mong sabihin? Yung tingin na maraming katanungan naglalaro dyan sa isip mo. Parang may nabubuo na namang tanong. Iniisip ko kasi kung ano pang sikretong malalaman ko sa'yo. Wala nang ibang sikreto, Jerry. Kung ano man ang nakikita mo o naririnig, yun lang. Wala ka ng ibang lihim pa na matutuklasan. Yun na lahat yun. Vicky, para kang ilog na napakalinaw. Pakiramdam ko kita ko nang nasa loob mo. Ano ba yan? Nakakahiya naman. Dito ka muna sandali. Napakabait mong tao. Almost perfect ka na. Kalimutan mo na ang perpektong Nikki, Jeric. Walang taong perpekto. Lalo na ako. Pero totoo ako. Si Kulot ba yung sumigaw? Mukhang kailangan ko siyang puntahan. Saan ko ba uling nilagay yung cellphone ko? Mahal ko? Oh, ano nangyari sa'yo? Sakit ka ba? Tingnan ko nga kung may lagnat ka. Mukha namang wala kang lagnat, ha? Ano nangyayari sa'yo? Mahal ko, huwag ka naman ganyan. Tinuruan pa kita ng bagong skill tapos ganito lang ang gaganti mo sa akin. Gusto ko nang makalabas dito sa bahay. Makalanghap ng sariwang hangin. Mahal ko, ano ba sinasabi mo dyan? Nakalabas ka naman kanina at nakalanghap ng sariwang hangin, di ba? Nag-practice ka pa nga ng shooting skills mo. Ayoko ng ganun.
Gusto kong makalabas ng mag-isa. Iba ang gusto mo. Pero hindi ko yon papayagan. Bawal kang umalis ng bahay nang hindi ako kasama. Dapat patayin mo muna ako bago mo magawa ang gusto mo. Hindi kita papayagan mag-isa. Nakuha mo? Magpahinga ka na lang. Kung meron kang kailangan, may mga tauhan naman tayo dyan. Sige, pwede mo silang utusan. Ang cute talaga ng asawa ko. Sige, dito ka muna. Muntik na ako makatulog habang pinapatulog ko si Kulot. Hindi ko maiwan. Hindi naman talaga madaling maging nanay-nanayan. Pag nagtagal, baka hindi lang yun ang hingin niya sa'yo. Baka hindi mo na siya makayang alagaan. Asunta, kahit ikaw nga, kahit 10 kulot pa, kaya mong alagaan. Kumusta? Ba't bigla ka napadalaw? Ihahatid ko dapat siya sa bahay niyo. Kaya lang wala siyang susi. Kumuha ko ng ilang gamit, tapos lumabas muna sandali. Pero nakalimutan ko ang susi ko. Tinawagan kita, hindi mo sinagot. Nasaan ba yung phone ko? Baka naiwan ko sa taas. Oo nga, baka nandun. Pareho kayo ni Faith na hindi ko makontak, kaya nagpunta na lang ako rito. Isa pa, para magkita tayo at malaman mo na nagpunta ako sa bahay para hindi ka masyado mag-alala. At para makuha ko na rin ang susi. Pero sa nakikita ko, hindi mo na kailangan ng susi dun sa bahay. Ganun din ako. Minsan hindi ko alam kung saan ko pinatong ang mobile phone ko. Kaya nga tinawag na mobile phone eh. Dapat dala-dala mo yan palagi. Ganun kasimple. Asunta, madalas ka kasing gumagamit ng cellphone. Denny, sagutin mo naman ang telepono mo. Dito na ba, ma'am? Dito na. Bayad ko. Sa'yo na ang sukli. Wala yatang tao. Ano kayang gagawin ko ngayon? Ang mabuti pa umuwi ka na sa bahay. Huwag ka nagmumukhang napakalungkot. Nag-iisa na ngayon si Faith. Isa pa, walang kahit sino na magiging komportable sa bahay ng iba. Komportable ako sa bahay ni Dennis, pero alam kong hindi ako dapat na magtagal. At isa pa, tuturuan niya ako mag-gitara. Gitara? Oh, maganda yung instrumento para sa masisipag na taong kagaya mo. Pagkatuwaan mo pa ako. Pag natuto ako mag-gitara, mapapahiya ka. Okay lang. Sabihin mo nga sa akin, ba't gusto mong matutong mag-gitara?
Ang hirap siguro magsanay bilang isang asawa ang isang taong matagal na nag-iisa, no? Hindi, wala namang nagbago. Sanay na akong kasama si Nikki pati na si Kulot. Oo. Pero iba ngayon. Dati empleyado mo lang siya, pero ngayon, dito na siya nakatira. Kaya may karapatan siya magdesisyon mag-isa. At saka, hindi ko sigurado kung hanggang kailan magtatagal itong bagay na ito. Itong bagay na to na sinasabi mo, ito ay pag-aasawa. At saka pwede naman siyang mag-asawa, di ba? Ginawa niya ito nung panahon na siya ay nagtatrabaho. Oo, tama ka. Dahil nandyan ka. Minsan iniisip ko na talagang magaling kang magdala ng larong ito sa kabila ng iyong pagiging pihikan at formal na tao. Dennis, kasal na kami ni Nikki. Alam kong hindi mo matanggap pero pareho naming desisyon yun. Ilagay mo yan sa utak mo at tanggapin. Isa pa, masaya naman ang lahat sa desisyon namin. Hindi, Jerry Caslan. Ikaw ang masaya ngayon sa iyong sitwasyon. At yun ang totoo, di ba? Siguro makabubuti kung tigilan mo ng pagsunod sa amin na para kang baliw. Mas mabuting pagtuunan mo na lang ng pansin ang ibang bagay, Dennis. At pabayaan mo na kami ni Nikki. Oo. Ano nangyayari sa inyong dalawa? Anong ginagawa nyo? Kumalma nga kayo, pwede? May pinag-uusapan lang kami. Jeric, Ate. Ate. Ate, ano ba nangyari sa'yo? Demi, anong ginagawa mo rito? Meron akong... mahalagang sasabihin sa inyo tungkol kay Arman. Anong sasabihin mo tungkol kay Arman? Dennis, may masamang nangyari, isang napakasama. Okay. Halika, pumasok ka. Mapo tayo. At ipaliwanag mo kung ano nangyari. Halika. Uminahon ka. ikukuha kita ng tubig. Hindi, Benji. Hindi to pwede. Mababaliw talaga ako. Dalawang lalaki na nga yung nilagay ko para magbantay sa kanya. Natutulog ba sila? Tama kayo, sir. Pero naisan kasi sila ni ma'am. Paano sila naisahan na, Benji? Wala ba nakakita sa kanya paglabas? May nakita raw sa kanya nung nagpapara siya ng taxi. Kaya lang hindi natin alam kung saan siya pupunta. Mababaliw ako, Benji. Talagang mababaliw ako. Siguradong pumunta na yung kay Dennis. Ano pong gagawin natin? Delikado ang lagay natin pag nagsalita siya. Benji, natural alam ko yun. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Kaya nga, dapat makaisip tayo ng solusyon. Sige na. Ay.
na lang yun. Dapat may privacy. Sa pagitan namin mag-asawa. Pakiusap, ibigay mo sa kanya ang telepono. Gusto ko niya makausap. Nagpupumilit siya. Ano yun, Arman? Ang pinakamagandang boses sa buong daigdig. Ang maganda kong asawa. Kumusta ka, man? Debbie, ngayon kung umasta ka parang walang nangyari, mahal ko. Siya nga pala, kunin mo ang cellphone ko. Tinan mo at basahin yung pinadala kong mensahe. Tungkol yun sa paghingi ng tawad. Babalik ako. 2 minutes lang. Ano yun, Arman? Nakikinig ako sa'yo. Alam ko wala ka pang sinasabi sa kanila. At palagay ko tama ang iyong ginawa. Binabati kita, mahal ko. Alam kong matalino ka. Wala pa akong sinasabing kahit ano. Pero gagawin ko. Sasabihin ko sa kanila na ikaw ang nasa likod ng pagkamatay ni Demir at Zenny. Hindi ka ba nag-iisip, Debbie? Bakit ganyan ka ngayon? Napag-usapan na natin yan, hindi ba? Ang sabi ko kapag sinabi mo ang tungkol dyan kahit kanino, Sasabihin ko rin sa lahat na ikaw ang nagkulong kay Nikki sa fish story. di ba sabi ko pa nagsalita ka, magsasalita rin ako? Bahala ka. Wala akong pakialam. Pag magaling ang abogado, makalulusot ako. Pero ikaw, wala ka nang ligtas sa kasalanan mo. Mabubulok ka na ng tuluyan sa kulungan. Kawawa. Tingnan mo magandang babae, tuluyan Na siyang nabaliw. Hinahanga kita. Bilib na Bilib ako sa'yo. Nakakatuwa ka. Sa loob ng maraming taon nating pagsasama, hindi mo pa ako nakilala ng gusto. Mahal ko, sinisigurado ko sa'yo, ligtas ako sa usapin na yan. Hindi ka pwedeng magsalita ng kahit na ano. sa sino mang tao. Anong sinasabi mo, Arman? May pinadala ako sa'yo. Litrato. Pwede bang tignan mo muna ngayon din, ha, mahal ko? Hello? Deli, naririnig mo ba ako? Huwag kang matakot, mahal ko. Tingnan mo ba ang litrato na yan? Ano ba ito? Bakit pinadalhan mo ako ng ganitong litrato? Sino ba to? Si Tahir yan. Nagtatrabaho siya para kay Jeric at nag-i-spy siya sa akin. Pero ngayon, siya na ang aking life. Insurance. Alam mo kung bakit? Wala na siya ngayon. Malamig na siyang bangkay. Wala na magre-report kay Jerry. Siguro itatanong mo kung sino pumatay. Ikaw! Tayo tagpuban para magsanay ko rin. Naalala ko eh. Nakitaan kita ng mga target. Nung una ayaw mo pa pero bandang huling galit. Tagalit ka at buong lupit mo pinaputukan ng 6 hanggang 7 beses ang iyong target. Nang araw na yon, ang naging target mo ay si Tahir. Nilagay namin siya ron. At ikaw ang pumatay sa taong yun. Paano mo nagawa sa akin ito? Hindi ako. Wala akong anumang ginawa. Ikaw mismo ang gumawa niyan. Isa kang kriminal, din. Kriminal! Kaya kayo. Mahal ko, pareho na tayong mga kriminal. At isa pa gusto ko rin sabihin sa ito. Ang baril na ginamit mo sa pagpatay kay Tahir ay... Hawak ko kayo dahil nandito ang iyong fingerprints para maging ebidensya. At saka nilibig namin siya sa isang magandang lugar kung saan ako lang ang nakakaalam. Ngayon makinig kang mabuti sa akin, Debbie. Kapag bumagsak ako, kasama kitang bukulos. Mabilis kang babagsak. At hindi ka na makakabangon muli. Ngayon, ibaba mo yung cellphone mo na mahina. Bumalik ka rin sa mga kaibigan mo na parang walang nangyari. Ang sasabihin mo lang ay ganito. Nagkaroon lang kami. At
konting pagtatalo ni Arman, darating siya at hihingi. Nang tawad sa akin, naiintindihan mo ba, mahal ko? Sige na, may tiwala ako sa'yo. Mahal kita.